my beloved Boss Mike, Severa. Ito na, Ray Santos, oh. Hindi ka pa kilala ng mga Marcos. Andali. Ito yung panahon na binabanatan niya si Coach Jarrett. Mga boss, makinig kayo Alam ko tong kwento na to. Kasi yung time na yan, nung kinausap kami ni Maharlika, kasama po ako doon Kasama ako sa usapan. Kung kayo matagal na rito sa channel na to, abay napanood nyo yung content na yon. Nung panahon na yan, ini-influensyan kami ni Maharlika. Oo. Na Boss Mike, na kami, bumaliktad. Bumaliktad kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, bakit ganun? Dadalawang buwan pa lang nakaupo yung mama Gusto mo ng pababain. Kasi nga daw, meron daw napanood siyang polvoron video. Nagdodroga daw ang Pangulo. Sabi niya, talaga? Siyempre, bilang kaibigan, medyo maniniwala ka. Di ba? Kaya lang, napaisip kami ni Sangkay. Sabi ko kay Sangkay, sa tingin mo, totoo ba yung sinasabi ni Maharlika? Kasi pag nagkwento to, mga kababayan, doon ko lang napatunayan. Pag nagkwento to, kaya niyang gawing totoong-totoo yung kasinungalingan niya. Experience ko Kaya nga, alam nyo, magaling mang-uto ito, kaya hindi nakakapagtaka na maraming nauuto ito. Di ba? Sabi nyo, babaliktad ka dyan sa kinauupuan mo, baka isuka mo na yung mga yan. Sa isip ko, dadalawang buwan pa lang, dahil lang may nakita kang video. Yun ba yung pag-alis mo, dahilan mo sa pag-alis mo kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa bagay, sabi ko nung una, hindi ko masisisi. Kasi kung may nakitang video, di ba? Tama naman Sabi ko nga sa inyo, di ba, magkakaibigan kami niyan. Ngayon, nung sinabi niyang yon, napaisip ako. Oo nga pala. Bakit nga ba may ganong issue si Pangulong Bongbong Marcos? Marami ng tanong ang umikot sa isipan ko. Oo. Sa unang tanong sa isip ko, bakit kung may video, bakit hindi nilabas nung eleksyon? Di ba? At bakit, kung totoo yung bidyong nakita ni Maharlika, bakit hindi ito nagsalita nung panahon ng eleksyon? Isip ko naman, baka naman late yan na napanood. Di ba? Sabi ko kay Sangkay, tingin mo, totoo kaya yung sinasabi ni Maharlika? Hindi natin malaman kasi hindi naman natin nakita. Totoo naman, hindi namin nakita. Mark Ramos. Ewan ko kay Mark Ramos, tsaka Cherry Morikawa. Nung sabi na ni Sangkay na, hintay na lang natin na lumabas. Di ba? Sa bagay. Kaso, mahirap naman kung tayo, babanat agad dyan sa issue na yan, na wala naman tayong nakikitang ebidensya, na siya lang yung nakakakita ng ebidensya. Diba? So, sabi ni Sangkay, pagka ganyan siguro, ayoko na muna sa politika. Oo. Magaling mang-impluwensya si Maharlika. Promise. Oo. Magaling Yun naman yung kanyang kayang-kaya niyang paikutin yung mga mahihinang ulo. Ewan ko ba? Talent niya yun Oo. Talent niya yun. Carla Isha. Oo. Si Bogs, nandyan na rin. Shoni de Guzman. Di ba? Talent niya yun. Ryan San Pedro. Maraming nauuto si Maharlika. Ngayon, eto na. Sabi ko, pagka ganito, mahirap na. Di tahimik na lang tayo. Di huminto akong mag-vlog. Di ba? Ayoko naman na kasi nung panahon ding yon, nagkakagulo nga dyan sa Malacanang. Di ba? Gulo ni Vic Rodriguez. Hindi alam kung ano nangyayari. Di sabi, buti na lang sabi sa akin, wag ka munang babanat diyan ng banat kasi
hindi natin alam kung sinong totoo at hindi. Nakinig ako, o di siyempre hinto na lang ako, Mama May TV, Cedric. 'Di ba? O hinto ako. O alam niyo 'yan. Napakatagal kong huminto, 'di ba? Insyang Hargon. O nung ano na, nakita ko ayan na nga, panay na meeting. Ako naman siyempre, sama naman ako, sama. Meron na naman tumawag sa'min. Sino? Si attorney. Attorneyng babae, kaibigan natin 'yon. Ayoko na munang idamay 'no. Meeting na naman kami. Sa mga friend ko sa FB nakikita niyo 'yon. 'Di ba? Less talk, less mistake. Tama, 'di ba? Di hindi ako nagsalita. Meeting. Ganun daw, eto daw ang plano. Sabi rin ni Maharlika yung sa meeting namin. Pagka ganyan dapat ganito gawin natin. Ano na tayo? Banat na tayo. Bumanat kayo mag-isa nyo. Ganon, di ba? So eto na. Ano daw? Pangungunahan daw ni Gloria, ni Vic Rodriguez, ni Duterte. Sila daw ang mangunguna para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na raw paaabutin ng 2 taon, pinakamatagal na 2 taon, wala na si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang posisyon. Hihintay ako, no? Sabi ko, mga walang ya itong mga ito. Itong isa ginawa pang sekretary. Itong isa, kung makapagtanggol ng eleksyon, abay halos itaya niya, pati niya. Uy, wag mong gayahin si Banat Bike, pati Tinggel sinasama. Hindi ko sinasama. Nag-meeting na yung mga yan. No, nag-bolt in na yung mga DD shit vlogger, nakita namin magkakasama na sila. Yung dating mga magkakaaway nung eleksyon na nagkanya-kanyang hiwalay nung eleksyon ng mga DD shit, abay nag-bolt in. Nag-bolt in. Nung nag-bolt in, mga kababayan, abay eto na nga. Siyempre nalulungkot ako. Antay ako ng antay sa ilalabas na video. Pulborong video. Araw-araw, paulit-ulit si Maharlika. Araw-araw yung vlog niya. Pulborong video. Di ba? Pulborong video. Tuwing magbablog na lang, pulborong video. Abay, nagsawa na ako. Puro pulborong video. Kakaantay ko sa'yo eh. Hanggang sa ngayon, wala pa rin eh. Kahit na, ito lagi ko sinasabi, hilaw na hilaw. Yung kanilang mga plano, tinuloy-tuloy pa rin nila. Ibig sabihin mga kababayan, kahit na hindi sumuporta ang marami, tinuloy pa rin nila yung plano nila. Diba? Tinuloy pa rin nila, kita nyo yung ginawa nila. Hilaw yung rally nila sa Davao, sa Liwasang Bonifacio, hilaw. Sa Cebu, hilaw. Marami ang hindi na sumuporta. Kita nyo? Sabi ko na hilaw eh. Bakit tinuloy? Kasi sobra palang desperado nila. Yung pala katotohanan dito mga kababayan. Sobrang desperado nila na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos para mailigtas nila yung mga sarili nila. Lalong-lalo na si Duterte at si Kibuloy. Yan ang totoong kwento sa pagkakaibigan namin nila Maharlika, ni Coach Jarrett, ni Sangkay. Di ba? At meron pang isa. Ngayon, ito na, balik na tayo kay Maharlika. Bakit ba tayo napunta doon? Para meron lang kayong insight. Ito na. Hindi ngayon, si Coach Jarrett pala, andali, kulang pa ako ng kwento. Si Coach Jarrett, sabi ko kay Coach Jarrett, tawag ako. Kasi medyo umiilalim na yan eh. Umipitik-pitik na si Coach eh. Di ba? Siyempre, kaibigan natin, di ba? Kailangan paalalahanan. Hindi na ako nagbablog noon ha. Tanong nyo kay Coach Jarrett. Sabi ko kay Coach Jarrett, Coach, baka mamaya mabaong ka dyan. Hinay-hinay lang.
Huwag masyadong sipa. Medyo pitik-pitik lang. Okay lang yan. Baka mamaya, hindi tayo makabawi. O, di medyo huminay-hinay si coach. Tandaan niya, mapapansin niyo yan. Di ba? Medyo ano pa nga yan medyo umiiling pa yan kay Shara, kay BBM, di ba? Mga ganun yung hanggang siya, tama na ako. Nagkatotoo na lahat yung aking iniisip. Huminto si Coach Jared. Etong si Maharlika. Binanatan niya na. Eto na ngayon yun. Binanatan niya na. Sinagot ni Coach Jared. Yun, nagkasagutan. Pati ko nadamay. Alam niyo kung saan nila ako dinamay. Eto, papakita ko sa inyo. Eto yun. Kaya nangyari tong video na to. Hanapin nyo na lang. Eto yun. Dinamay nila akong dalawa sa away nila. Eto. Revealed, yung 200K ay nakuha ko sa ibang tao kay Mike Cervera. Kaibigan ko rin to si Mike. Eto, matino to, nagninegosyo. Di ba? Siyempre, ako lang matino sa kanila. Yan, doon galing yan sa away nila. True, napanood ko yan. Yan, ang sinasabi ko. Meron pa yan Dali nga, eto yung mga banat ni Maharlika kasi. Na-meet ko, nando doon sa celebration. Wala yan. Yung mga banat-banat niya na sa mga sa mga fake news niya. So ngayon, eto na. Hindi na sumusunod sa kanya si Coach Jared. Binanatan niya. Time na hindi ka pa kilala ng mga Marcos, dikit ka nga ng dikit sa amin. Ayan na. Tingnan nyo, nanumbat na. Mga kababayan, papaliwanag ko lang sa inyo. Ang taong mapanumbat, tandaan nyo, walang maidudulot na mabuti sa inyo yan. Pagka meron kayong nakilalang taong mapanumbat, tandaan nyo mga kababayan pag may nakilala kayong taong mapanumbat, layuan nyo. Layuan nyo yung mga yan. Ipapahamak kayo ng mga yan. Sisiraan kayo ng mga yan. So, eto na ngayon. So, nakuha nyo na yung kwento, Alam nyo, mga kababayan, never kong gagawin gumawa ng kwento. Sila mismo magpapatunay dyan. Si Maharlika, Coach Jared, Sangkay. Sila mismo magpapatunay dyan sa lahat ng kwento ko na yan. Never talaga. Kaya nga nung unang banat ko dyan, yun kagad Sabi mo ganito, sabi mo ganyan Yung pala, niloloko mo kami. Sige, pasok Eto na ngayon. Sisiraan niya na ngayon si Coach Jared. Alamin nyo kung paano manira. Magaling manira ito. Magaling magpaniwala sa mga mangmang. Talakayin natin. Pasok. At saka hindi lang yun ang gusto kong ipaunawa. Bakit si Coach Jared todo rebat ka? Bakit kay Mima hindi ka makaribat? Diba? Bakit hindi ka makaribat kay Mima? Bakit kay Coach Jared ribat ka ng ribat? Yon ang gusto kong iparating sa inyo na isa pa. Bukod sa ugali niya. Pasok. Actually, nung time na hindi ka pa kilala ng mga Marcos, dikit ka nga ng dikit sa amin. Pakilala mo naman kami, Maharlika, baka gusto mo naman ma-interview kay BBM. Kaya nga kita in-interview para bigyan ka ng limelight. Di sana, hindi mo nalang pinakilala. Kung pinakilala mo, sabi ni Coach Jared, di naman daw ikaw nagpakilala Hindi naman totoo lang mga boss. Hindi naman si Maharlika nagpakilala. Hindi nakarating nga kami dun sa mga boss, eto eto. Ako nga. Ilan ba subscriber ko nun? 40 lang yata subscriber ko nun bakit nandoon ako? Nandoon ako sa HQ. Nag-host ako doon. Diba? Ang lalaki nung mga subscriber nila. Pero ako, napakaliit ng subscriber ko. Bakit nandoon ako? Nang walang tulong ni Maharlika. So, ibig ko sabihin, kung ako nga nakarating doon, si Coach Jared pa kaya?
O, gets nyo? Gets nyo bakit? Magkakasama kami nila Coach Jarrett eh. Oh, matagal na kami magkakasama niyan. Panahon pa ni Norman Mangusin. Iisa lang grupo namin nila Coach Jarrett noon eh. Sino? Ako, Takero, Coach Jarrett, marami pang iba. Di ba? Oh, bakit kami nando doon? Oh, yun. So meron talagang nagdala sa amin doon, nakasama rin namin sa grupo namin. Di ba, DJ? Muli, Mike Cervera po. Laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike